Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw matapos ang linggo ng Pentecostes ay ating ginugunita ang mahal na Birheng Mariang Ina ng Sambayanan. Sa pasimula po ng ating pagdiriwan ng banal na misa, upang tayo maging marapat makibahagi, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang nagdudulot ng tanang pagdamay at kasiyahan. Ang anak mong nakabayubay noon sa krus na banal ay nabigay ng kanyang ina upang maging ina naming tanan. Ipagkaloob mo pakundangan sa inang mapagmahal nang iyong sambayanan ay magalak araw-araw sa ibayong kabanalang kinakamit na mga kalib mong isinilang upang sa kandungan nito ay maakit ang sangkatauhan sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Pagkakain ni Adan sa bunga ng puno, tinawag siya ng Panginoon at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang marinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki. "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit? Kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin." Tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" Tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari pong nilinglang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain." Tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginawa'y may parusang dapat, na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad, at alikabok ang pagkaing dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog sa ulo mong iyan, at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw." Eva ang itinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na nag-udyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Mga
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay ating ginugunita ang mahal na Biring Maria, ang ina ng sambayanan, ang ina ng simbahan. Maring sa kaisipan po natin ay parang napakabago dito. Pero kung titignan po natin kasaysayan nito, ay matagal-tagal na rin po ito sa simbahan. Dahil noong kapanahon po ni St. Ambrose ay patuloy itong pinagninilayan ng simbahan. Noong kapanahon po ni San Ambrosio, ito'y patuloy ng pinagninilayan. Ngunit matapos po ang ikalawang Konsilyo Vaticano, yung third session noong 1964, si St. Ambrose po ay centuries apart at ang Konsilyo Vaticano ay centuries apart nung nabuhay. Noong 1964 ay ipinagito bilang bahagi ng pagdiriwang ng simbahan, ngunit hindi ito sa pangkalahatan. Noong 1964, may mga nagdiriwang na ito ng mga religious congregations, ilang mga diocese sa ating simbahan, sa simbahang Katoliko. Pero noong 2018, sa pamamagitan po ni Pope Francis, ay ginawa itong pangkalahatang pagdiriwang sa buong simbahang Katolika at ang tinalagaan niyang araw ng pagdiriwang ng kapistahan ni Maria bilang ina ng sambayanan ay Lunes pagkatapos ng Pentecostes. Sa Pentecostes, sinasabi natin na ito yung kaarawan ng simbahan. Isinilang ang simbahan dahil hayagan ng nagpahayag ang mga apostol tungkol sa mabuting balita. At dahil ito nagsimula ng ipahayag ay unti-unti nang nabuo ang simbahang Katoliko. Ngayon, sa Ebanghelyo po na ating napakinggan, marahil ay magtataka tayo bakit si Maria sa paanan ng krus ang ating natunghayan. Sapagkat dito, ipinapaalala sa atin yung bagong pamilya na kinaaaniban ng basa sa atin. At anong pamilya yon? Yung pamilya ng Diyos. Our spiritual family. Kung meron tayong biological family, meron din tayo bilang mga Kristiyano na natawag nating spiritual family. At dito makikita natin ang mahalagang detalye sa buhay ng isang pamilya. Si Jesus, nakapako sa krus, si Maria na kanyang ina, at ang kanyang pinsang si kapatid na babae nito na si Maria, na asawa ng Cleopas, at gayon din si Maria Magdalena. Kumbaga, immediate family, Jesus at si Maria. Supporting cast, yung kapatid ni Maria, na asawa ni Cleopas, at may extended family pa. Sino? Si Maria Magdalena at si Juan Evangelista. Kumbaga sa ating mga Pilipino, makaka-relate kaagad tayo dito dahil ganun natin tignan ang ating pamilya. Immediate family, yung extended family, tapos pero pang extended families na alam natin, mga kaibigan, mga kapitbahay, ang ating pamayanan. At dito makikita natin kung paano yung spiritual family ay patuloy na dapat ay pagtuunan din natin ng pansin. Dito makita natin una, si Jesus
ipinagkatiwala si Maria kay Juan Evangelista. Anak, narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. At sa pagdinili ng simbahan, iti pagkakatiwala ni Jesus kay Maria sa pangalaga ni San Juan Evangelista. At dito makita natin na sa tagpong ito ng buhay ni Jesus ni Maria, dito nga sinisimulan yung spiritual family. Yung spiritual family. Yung pinagkatiwala ni Jesus si Maria kay Juan at si Juan kay Maria, ganun din sa atin. Pinagkakatiwala tayo ni Jesus sa kanyang ina, si Maria bilang ating ina, at tayo bilang kanyang mga anak. At anong pinapaalala sa atin ng tagpong ito sa buhay ni Maria at ni Jesus? Una, sa ugnayan ni Maria at ni Jesus, makita natin dito yung kinilalagyan ni Maria sa kasaysayan ng kaligtasan na hindi niya iniwan ng kanyang anak na si Jesus, maging sa pinakamasakit na bahagi ng buhay ng kanyang anak. Kumbaga, naging patibay, matatag ang kalooban ni Maria, naging compassionate si Maria. Nandun siya. Hindi man niya matulungan physically ang kanyang anak, pero yung presensya ni Maria, sapat na para maging matibay din ang kalooban at maging matatag din ang kalooban ng kanyang anak na si Jesus. At yan din mga kapatid, ang siyang patuloy na ginagawa sa atin ng mahal na Birheng Maria bilang ating ina. At our lowest points in our life, sa ating mga Pilipinong Katoliko, madalas bukod sa Panginoon ang takbuhan natin ay ang mahal na Birheng Maria. Siya parating nating tinatakbuhan sapagkat alam nating sa katauhan ni Maria ay merong isang ina. Inaalagaan tayo, inaaruga tayo, pinalalakas tayo, ini-encourage ang bawat isa sa atin, ipinagdarasal tayo. Pangalawa, dahil ito'y spiritual family na, yung presensya ni Maria na anak na asawa ni Cleopas, mahalagang makita rin natin na ito'y pagkakataon para sa bawat pamilya na hindi tayo nag-iisa. Hindi tayo nag-iisa para pasanin, yakapin ang mga pagsubok sa ating buhay. Bukod sa Diyos, bukod sa mahal na Birheng Maria at mga santo at santa, nandan din yung ating extended family. Yung extended family natin na handang tumulong, handang sumuporta. Bagamat siguro magkakaiba magiging pananaw natin dito, kasi minsan yung mga inaasa nating pamilya na tutulong sa atin sa oras ng kagipitan, sa oras ng mga pagsubok, ay biglang rin nawawala. Kasi ganun minsan nagiging karanasan natin. Totoo, merong ba pamilya talagang maganda yung support system. Hindi lang sa immediate family, kundi extended family. Na maski may mga pagsubok ay yung extended family nandyan pa rin. Pero may mga pagkakataon din naman na yung extended family natin ay hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay nawawala. So yung kahalagahan ng support system sa loob ng pamilya kasama ang extended family. At yun din, yung presensya ni Maria Magdalena at ni Juan Evangelista sa paanan ng krus. Sabi nga, hindi lang ko extended family. Meron pa tayong extension sa extended family.
Malas ko makita sa social media, they are friends who became family. May mga kaibigan na naging kapamilya na rin. Kumbaga para sa atin, hindi na iba ang turing natin. Hindi man tayo magkaugnay sa dugo o sa ina na magulang na pinagmulan, pero yung bond sa pagitan ng mga kaibigan nating tinuturing nating pamilya ay sadyang napakalakas, sadyang napakatibay. Dahil minsan, yung ganyang extension to the extended family, yan yung mga tao talaga na, sabihin natin na batay sa karanasan, ang tunay nating maasahan. Ang tunay nating maasahan. Kaya dito mga kapatid, makikita natin sa kapisang ito, sa karangalan ng Mahal na Birheng Maria bilang ina ng simbahan, yung mas lumalawak nating pamilya. Kung meron tayong biological family, meron tayong spiritual family. Meron tayong spiritual family. Kung minsan nabibigot tayo sa mga inaasahan natin mula sa ating pamilya. Maring minsan ganun maging karanasan natin. Pero makasisiguro tayo, hindi tayo bibiguin ng isang ina na nagngangalang Maria. Hindi tayo pababayaan, hindi tayo iiwan. Patuloy tayong sasamahan, patuloy tayong pangangalagaan at ipapanalangin. Amen. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo ng may pananalig. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga pinuno ng daigdig naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tayong lahat, naway hindi manghinawa sa ating buhay panalangin, upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Ating indulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mo ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen.
parangal sa Manila. Sige, salamat. Alam program. Sige. Pag-aalay namin tinapay na nagdudulot ng buhay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na nasa dambana at gawin mong maging paghahain ng katubos sa dakila upang sa pag-ibig na Mariang Birheng Ina ng Sambayanan, kami ay maalab na makapamuhay at sa pakikipagkaisa sa pagtubos sa tanan, kami kanya makipagtulungan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bilang minarapat mong siya itampok, bilang inang nagluwal sa pangakong manunubos, at bilang unang kaanib sa sambayanan mong kinupkop. Sa krus inhabilin ni Jesus kay Maria, ang sangkatauhang pinagmalasakitan niya upang magkamit ng muling pagsilang sa iyong pamilya. Kapili ng mga alagad na nilokoban ng Espiritu Santo, si Maria nagdarasal ni huwaran ng sambayanang dumadalangin sa iyo. Iniakat mo si Maria sa langit, tanda ng sambayanang sa isasapit, kapag itinampok ng iyong anak ang daigdig. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana sa kahitasan. Pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon
Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana sa kahitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kesa ni Leo naming Santo Papa at idenis sa aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sa at patulingin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubiling man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo,
mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Maria sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayos lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang sa dulot mong katubusan at buhay, ay dumadalangin sa tulong ni Mariang Ina at Birheng Banal, ang mabuting balita ay mailaganap sa tanan at ang Espiritu Santo ay lubos na manahan sa sanibutan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabutit mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa, humahit tayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Purihin po natin ating Panginoon.